tungkol sa mga gusto nilang aralin patungkol sa panibagong gamot. So nag-aaral sila ng mga dapat nilang gawin para lang mapuksa o mapagaling itong sakit na tong bagay na to. Kunyari, merong doktor dito. Pwede ko ba siyang pangunahan na ako na lang mag-opera dyan kasi mas magaling ako sa'yo? Pwede po ba yun? Diba? Itong doktor na to, 10 years yung inaaral, kumuha siyang lisensya niya. Tapos, papangunahan mo lang siya na ako na mag-opera dyan. Magaling naman ako maghiwa ng tiyan eh. Magaling naman ako magtahi. Ako na mangunguna dyan. Ako na po, Dok. Diba? Pwedeng sabihin ng doktor na yun, ay hindi po pwede. Kasi bakit? Pwedeng ikamatay ng tao na yun. At sumunod, yung mga pulis po, diba? So, nag-aaral din sila, ilang years, kumuha sila ng lisensya nila para magamit nila yung baril nila. Ngayon, kung tatanungin ko rin yung sarili ko, diba? Uy, ako na lang puhuhuli doon sa kriminal na yun kasi mas magaling ako makipagbarilan doon eh. Diba? Ano pong pwede natin gawin? Hindi po pwede. So, sa madaling salita po, diba? Yung mga engineer, o diba, kunwari, si Kiamiko, engineer siya, diba? Pwede ko bang pangunahan si Kiamiko na, Kiamiko, ako na lang mag-build ng structure dyan kasi alam ko yung computation dyan eh. Alam ko kung ilang bakal gagamitin dyan. So, tumabi ka na lang muna. Ako na lang mangunguna dyan sa bagay na yun. Pwedeng sabihin doon, bakit? Insulto yun sa tao na yun. Kaya diba, kaya sila nag-aral ng gano'n, nag-aral sila ng ilang years, kumuha lisensya para lang meron silang mapatunayan. Sa atin po, di ba, kahit yung mga teachers din po, di ba, kumukuha rin sila, di ba? Kaya nga, sinasabi ng mga teachers po, di ba, sa mga estudyante, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kahit ng mga magulang po natin, di ba, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ibig sabihin, yung teacher, may pinaparating siya sa mga estudyante nila na marami na akong natutunan kaysa sa'yo. And di ba, kahit yung mga parents nga daw po, di ba, lalo yung mga magulang sabihin ng mga anak, Ma, ano ba? Bakit ba panay salita ka? Di ba? Kung sasabihin ng mga magulang, mas magaling ka pa sa akin. Sino mas matanda sa atin? Di ba? Kaya minsan daw, bakit nagkakaroon ng conflict sa anak sa magulang? Kasi bakit? Yung anak hindi nakikinig sa magulang. Di ba? May mga inuutos yung nanay, tatay, hindi sila nakikinig. Di ba? Pinipiling nila na pinapangunahan nila yung mga magulang nila. Sa madaling salita, gusto nila na pangunahan yung mga magulang nila. Pero ang question dito, paano naman kay Lord? Tayo ba ay nangunguna kay Lord? O mas nag-decide tayo na gawin na yung gusto nating gawin para sa Kanya? O inayaan natin ng Panginoong Diyos na mangusap at gawin yung gusto niya? And di ba, last time nag-share ako about sa buhay ni Daniel, sumunod kay Nehemiah. And this morning po, pag-aaralan naman po natin is yung buhay naman po ni Abraham at ni Sarah. Pakisunod nga po. And so, meron tayong marutunan po sa buhay ni Abraham and ni Sarah that time. So, sa Sunday school kanina nila John Paul, sabi ko, ang galing parang napapahapyawan na, so konti na lang i-share ko that time. So, salamat sa Panginoon kasi doon pa lang sa kwento na yon, meron na agad silang background kung ano yung mensahe mamaya. So, maintindihan natin dito na, kunwari, kung tatanungin ko kayo, favorite natin si Abraham, di ba? Kasi siya yung faithful kay Lord, sumunod talaga siya sa Kanya, kumbaga pinagpala talaga siya ng Panginoong Diyos. Pero, maintindihan natin na kahit yung great na mga tao sa Bible, is minsan hindi nila sinunod ang Panginoon. Paano pa tayo? Na mga si Abraham na yun, di ba? Hindi pa rin sumunod sa Panginoon. Na tayo pa rin po, di ba? Kaya nga po, this morning, ang pag-aaralan po natin, isawat po, is getting ahead of God. So, ang key verse po natin dyan ay sa Genesis chapter 16, verse 1 to 10. So, sometimes, sa mga buhay daw po natin, mas pinapangunahan natin ang Diyos. Sa madaling salita, gusto natin maging Diyos. Kasi bakit po? Pag pinapangunahan po natin ang Diyos sa gusto niyang mangyari sa buhay natin, pinaparating din natin sa Diyos na tayo na maging Diyos ng mga buhay natin. At hindi tayo aware sa mga actions, sa mga ginagawa natin, na yung plano pala ng Diyos ay hindi na nangyayari sa atin. Kasi bakit? Unti-unti na natin ginagawa yung plano natin. Yun ang nangyari kay Abraham and kay Sarah. Anong pinangako ng Diyos kay Abraham that time? 75 years old si Abraham. Kinausap siya ng Diyos na ganito mong gagawin ko sa lahi mo. Magiging kasindami ng kagaya ng bituin, ng buhangin, yung lahi mo at magmumula sa iyo. Pagpapalain kita that time. Pero, magugulat ka dun po, di ba? 75 years old si Abraham. Dumating si Isaac, ilang taon na po siya? Mga Sunday schoolers natin dyan. Ano po? Oh, very good. 100 years old na po dumating. Ibig sabihin, 25 years yung inantay niya bago po dumating si Isaac. And di ba sa atin po minsan, marami tayong pinagpipray sa Panginoon, Lord, gusto kong mangyari itong bagay na to. Pero dahil hindi tayo makapag-intay sa bagay na to, gumagawa tayo ng aksyon na against sa Panginoon. At alam niyo po ba na may danger sa bagay na yun? Pag pinapangunahan natin ng Panginoong Diyos, hindi si Lord ang magsasuffer. Tayo po ang magsasuffer na.
Kaya naman po, di ba, sa lahat ng mga actions natin na hindi align sa will ng Panginoong Diyos, nagkakaroon siya ng disharmony sa mga buhay natin. Ibig sabihin, yung mga buhay din po natin, dumaranas tayo sa mga discouragement, sa mga trials, sa mga hindi dapat natin naisin na kaharapin. Pero dahil sa mga ginagawa po natin ng mga hindi kalooban ng Panginoong Diyos, doon po, nasira po yung mga buhay po natin. So, anong ginawa ni Sarah that time? Diba? Sabi niya, gusto ko na kasi magkaanak. Ano ginawa niya? Kunin mo si Hagar para magkaroon ng anak. Naging maganda yung dulot? Hindi. Hindi. Kaya naman po, di ba, nung nanganak na si Hagar, pinanak niya si Ishmael that time, nagkaroon ng conflict. Nag-away sila lalo. Di ba? Nagkaroon ng cause. Di ba? Nag-away si Sarah, si Hagar, maging si Abraham, nadamay na din. Kasi bakit? Hindi sila makapagantay that time. Kuya, usapang anak naman yan, wala pa naman kaming anak. Usapang asawa naman yan, wala pa naman kaming asawa. Pero alam niyo ba sa mga decision making natin sa buhay, para tayong Abraham and Sarah, gusto natin makuha agad yung gusto natin. Hindi tayo nag-aasa sa Panginoon na, Lord, kailan mo ba ibibigay ito sa aking bagay na to? Pag sa pagpili ng course, Lord, gusto ko talaga dyan. Kahit anong mangyari, kailangan makapasok ako dyan. Kaya naman, di ba, nakapasok ka doon, puro problema ang kinaharap mo. Lord, gusto ko mapangasawa tong tao na to. Lord, haharapin ko lahat. Mapangasawa ko lang tong tao na to. Kaya ba yung napangasawa mo, nangyari? Problemado ka na buong buhay mo. Kaya di ba sa atin, Lord, gusto ko talaga yung girl ng tao niyan kasi kamukha talaga siya ni Catherine, Lord. Bigay mo na siya sa akin, please lang. Eh si Lord, gentle siya. Hindi ka nakikinig eh. Inalaw ni Lord yung bagay na yun. Kaya tayo minsan, nagsasuffer tayo sa mga bagay na minamadali natin. Okay? Kaya talaga po natin isipin, pag pinapangunahan po natin ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga ginagawa po natin, hindi si Lord ang nagsasuffer. Nalulungkot siya kasi bakit? Hindi nakikinig yung anak ko. Diba? Pinaparating natin sa Lord na ako na yung magiging Diyos ng buong buhay natin. Kaya naman diba minsan sa churches, mga Christian nowadays, bakit nawawala sila sa church? Bakit? Pinipili nila yung landas na gusto nila. Bakit hindi dumadami ang mga churches ngayon? Bakit yung kalooban nila ang gusto nila? Ito hindi ang kalooban ng Panginoong Diyos. Marami kayong mga classmate na dinala sa church, nasa na sila ngayon? Marami kayong mga kaibigan na dinala sa church, nasa na sila ngayon? Kasi bakit? Pinangunahan na nila ang Panginoong Diyos. Kaya naman po sa umaga pong ito, di ba? Tuturuan po tayo ng Panginoong Diyos kung paano maghintay at paano magtiwala sa Kanya at paano pangunahan tayo yung mga buhay natin ni Lord. Kaya sabi diyan, learning to listen to the Lord is an important lesson for all of us. Lagi nating isipin po yun na learning to listen to the Lord is an important lesson for all of us. Paano tayo makakapakinig ng lesson ng Panginoong Diyos? Binigay niya na po sa atin kung ano po yun. Yun ay ang salita ng Diyos. Kaya diba sa mga youth, lagi namin sinasabi sa inyo, nila mga ate at kuya, magbasa kayo ng Bible. Huwag puro academics, mahalaga, matutunan natin yung bagay na yan. Yes, magkakaroon ka ng knowledge dyan sa lahat ng mga inaaral po natin. Pero ang salita ng Diyos, hindi lang siya magkakaroon, magbibigay ng knowledge sa atin, kundi babaguhin niya pa yung mga buhay din po natin. At doon din po tayo nadadirect kung ano dapat natin gawin sa mga buhay po natin. Kaya naman po, diba, every morning, anong ginagawa po natin? Bago tayo matulog, sino kinakausap natin, o ano pa man. Kasi napakalaga po na makinig tayo sa lesson ng Panginoong Diyos. Kaya bakit pag nag-pray tayo sa Panginoon, Lord, gusto ko mangyari itong bagay na to. Pero hindi sinasabi ni Lord yung kakaharapin mo. Sabi ni Lord, ganito, magiging mayaman ka. Pero hindi sasabihin sa'yo ni Lord yung process. Hindi sasabihin sa'yo ni Lord na ito yung step 1, step 2, step 3. Ang sasabihin sa'yo ni Lord, magtiwala ka lang sa akin. Yun lang sasabihin sa'yo ni Lord, magtiwala ka sa akin. Kasi bakit po? Pag sinabi na ni Lord, yung trials, nakakarapin mo, yung dapat mo nang gawin po, di ba? Hindi na lahat. Wala nang thrill yung buhay ng isang Kristiyano. Manatili na tayo nakaupo, ay mag-aantay na lang ako ng 10 years kasi sabi ni Lord, sa 11 years ko, doon ako, magiging mayaman. So ngayon, upo na lang muna ako dito, antayin ko na lang muna yung araw na yon, tapos, antayin ko na lang, nayayaman ako. Pero hindi po, di ba? Ganon ka amazing si Lord. Kasi bakit? Pinaparating ni Lord doon na everyday, may kakarapin kang trials, yes, pero kasama mo ako doon. Yung pangako ko na yan, hindi basta-basta mangyayari yan kung hindi ka magtitiwala sa akin. Kaya naman po, di ba sa atin, when it comes sa God's will ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin, di ba sa mga family, sa friends, o kung ano pa man po, di ba, maging sa mga profession na tatahakin po natin, mahalaga at maintindihan natin, mag-ask tayo sa Panginoon ng leading. Kasi si Abraham and Sarah, di ba, dahil sa magitan ni Ishmael,
ang lahi ni Ishmael, ano pinagmulan, pinagmulan lahat ng Muslim ngayon? Ishmael. Ano ba? Sino kalaban ng mga Muslim ngayon? Christian. Di ba? Diba? Dahil lang sa isang pagkakamali na nagawa po nila, buong generation na damay sa bagay na yun. Kaya malay mo, kung di pa darating ang Panginoong Diyos, di ba? Magkakaroon ka pa ng apo, pero sana dumating na si Lord. Di ba? Kung ano pa man po, di ba? Diba? Magugulat tayo doon kasi bakit? Sa bawat action natin na hindi align sa Panginoon, tayo ang nagsasuffer. And personally, damay pa yung mga family po natin. And sabi diyan, we need to know God's timing because it's perfect. Even though it may seem slow from our perspective, but if we jump ahead of God, He will miss the blessings He has for us. Ang kalooban pala sa ng Diyos, maging abogado. Ang kalooban pala sa ng Diyos, maging mayaman ka. Pero hindi mo natatamasa itong bagay na to kasi bakit? Hindi ka sumunod sa Panginoon. Ang kalooban pala sa ng Panginoong Diyos, itong lalaki na to na man of God, sobrang lalim, sobrang talino sa salita ng Diyos, pero nagmadali ka. Diba? Ang kalooban pala sa ng Diyos na itong tao na to, sobrang mapagmahal sa Panginoon, pero nagmadali ka. Ano pa man. Hindi ito usapin patungkol lang sa mga karelasyon o ano pa man. Pero sa personal mo ding buhay po, di ba? Pwede rin maapektuhan yun. Kaya di ba sa atin, napakalaga nung timing ni Lord. Si Lord hindi siya nalilate. Lagi siyang on time. Walang ano sa Panginoon. Kumbaga, kaya rin isipin yung mabuti, bakit kaya ibinigay ni Lord si Isaac, 100 years old pa? Pwede namang ibigay niya na nung 76 siya. 77. Bakit? Kasi pinapakita ni Lord kay Abraham kung paano kumilos si Lord in a miracle way. Imagine nyo, 75 years old, magkakanak siya. Kuya, paano kaya kung ilagay natin sa generation ngayon ng mga kabataan? Paano kaya kung mag-aasawa ka 76? What if lang? 77, mag-asawa ka. Lord, pa 30 na ako. Baka naman, bigay mo na ngayon. Ba't 76 pa? Di ba? Pero what if lang ganun ang plano sa'yo ng Diyos? Kasi kay Lord, posible lahat eh. Kay Sarah nga, nanganak siya 100 eh. Paano kung manganak ka 101 pala? Mag-asawa ka 90, di ba? Ano ba? Hindi natin alam kasi bakit? Si Lord ang may control ng buhay po natin. Di ba? Yung mga kabataan, Lord, huwag naman umabot ng 76. Mga 30 lang, pwede, sobra na ngayon 31. Pero hindi natin alam yung bagay po na yun. Kasi malagat maintindihan po natin na yung plano ng Diyos, best yun. Okay? Yung plano ni Lord, best yun. Kaya wag natin pangunahan si Lord sa lahat po ng mga ginagawa natin. And sa Genesis chapter 12, verse 1-3, basahin po natin yung pangako ni Lord kay Abraham that time. Sabi niyan, ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama. At pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Ano sinabi ng Diyos? Lisanin mo ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin ko ang isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan sa pamamagitan mo. Marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Yan ang pinangako ng Diyos kay Abraham. Kung sa inyo ipinangako yan, maniniwala kayo, hindi. Diba? Pag sa iyo ipinangako, paano pag sa iyo sinabi ng Panginoong Diyos yan, pwedeng sabihin mo, totoo ba yan, Lord? Nagmumula sa akin, kasi dami ng buhangin. Ganun kadami magiging lahi ko. Totoo ba, Lord? Yung bagay na yun. Parang ang hirap, no? Magtiwala. Pero sa Abraham, ito ginawa niya, di ba? Nagtiwala siya sa Panginoong Diyos, pero hindi 100%. Masahin po natin, sabi niyan, God's directions were very clear, but Abraham didn't follow them fully. Hindi sumunod si Abraham. Bakit? Nanatili pa siya doon eh. Diba? Sinamahan niya pa nga si Lot that time. Dumanas pa siya ng Sodom and Gomorrah at kung ano-ano pa man. Kaya diba sa atin, sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos, meron naman talaga eh. Pinapagawa sa ng Diyos, magtamburin ka, mag-choir ka, maglingkod ka sa Panginoon. Hindi, Lord. Saka na muna yan kasi mahalaga sa akin to eh. Itong bagay na to eh. Lord, saka na muna. Pag mayaman na ako, saka na ako susunod sa iyo. Lord, saka na ako mag-prayer meeting pag mayaman na talaga ako, pag okay na lahat. Saka na ako mag-prayer marathon pag maayos na lahat ng mga ginagawa ko. Lord, okay na po ako. Nagulat ako. Alam ko lang sinagsalita. Diba? Kaya diba sa atin po, lagi nating isipin na lagi nating sundin ang Panginoong Diyos sa mga ginagawa po natin. Hindi tayo papayag na nakaupo lang tayo sa church.
meron at merong gagawin tayo. Kaya di ba, kung gaganap na kayo dito sa pulpito, o sa ano pa man po, di ba, salamat kayo sa Panginoon. Bakit? Unti-unti ka na niyang ginagamit. Dati, nakikinig lang ako sa Sunday school, nakikipagkulitan ako, nakikipagsabayan ako sa kanila, kung ano pa man. Pero, never ko namang iniisip na lahat mangyayari itong bagay na ito eh. Kung baka sinasabi ko lang sa Panginoon na, Lord, willing lang po ako, kapag gamit lang po ako, ano man pong dapat yung gawin, malaman ko po kung ano yung pinapagawa niyo po sa amin, and magawa din po namin yung mga gusto mong mangyari. Kaya di ba sa atin po, lagi nating isipin yung pagsunod lagi sa Panginoon. Ngayon, kailangan alam mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Papayag ka ba na sa loob ng 10 years, nakaupo ka lang dyan? Dyan mismo sa kinaupuan mo, 10 years ka dyan, hindi ka lilipat na ibang bangko. Dyan ka lang nakaupo talaga for 10 years. O di ba, makalipat ng 2 taon, maglilingkod ka sa Panginoon, alamin mo kung anong talento meron ka, magpapagamit ka sa Panginoon lalo. Mas alam mong ibigay yung buhay mo para sa Panginoon. Diba? Kasi bakit? Ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos, ay makita niya po tayong kumikilos at gumagawa ng kalooban niya. And sabi niyan, after living 10 years in the land of Canaan, Abraham's wife, Sarah, came up with a plan to speed up God's promise. She suggested that he have a son through her Egyptian maid, Hagar. Hindi sila makapagantay eh. Pinangako sa kanilang Panginoong Diyos. Di ba ano pang sinabi kay Sarah that time? Magkakanak siya sa next year, sa ganito ring oras at panahon. Anong ginawa niya? Tumawa lang siya. Kaya di ba sa atin po minsan, bakit hindi nangyayari yung kalooban ng Panginoong Diyos? Kasi bakit nagmamadali tayo? Madaling salita. Meron kayong mga goals sa buhay. Lord, ang tagal naman itong pinagpipray ko na to. Kailangan ko ng umaksyon sa bagay na to. Si Lord, okay, sige. Pero ito magiging ending niyan. Pag kumilos na si Lord dun sa mga pinagpipray mo ng bagay na yun, smooth, masaya, walang masyado kang kakarapin ng mga kung ano pa man. Pero maintindihan po natin po, di ba, na pag kumikilos tayo na naayon sa kagustuhan po natin, tayo rin po yung napapahamak sa ginagawa po natin. And however, when Hagar conceived, and ito yung mga dumating nung nanganak po si Hagar that time. Conflict, trouble, entered the household. Through their scheming, Ishmael was born, but he was not the son God had promised. Di ba? Hindi talaga yun ang pangako ng Panginoong Diyos eh. Si Isaac talaga yung pinangako. Pero dumating si Ishmael, bakit? Dahil sa kagustuhan nila na magkaroon ng anak din. Kaya di ba kung sinasabihan kayo ng mga leader nyo na, uy, wag ka muna magganyan. Huwag kayo magalit. Huwag yung sabihin yung mga leader nyo na, KJ mo naman, porket single ka. Ang KJ mo naman kasi wala nagmamahal sa'yo. Di ba? Bakit mo pinapangunahan yung buhay namin? Di ba? Huwag kayong magalit kasi bakit? Pinagkipray lang nila yung best para sa atin. Kunwari, may gusto kang work na pinagkipray din na, ay, ito na talaga, pasukin ko na tong work na to. Hindi mo alam, may best pa pala ni Lord na work para dyan, di ba? Minsan, napapahamak din po tayo sa mga ginagawa po natin. Sa bawat mga desisyon natin na gagawin para sa sarili po natin, lagi nating iyas sa Panginoon. Lord, kalooban niyo ba tong bagay na to? Sabi niyan, there's always danger when we are listening to the wrong voices. Kahit mga kaibigan mo, hindi pwedeng good voices yun. Kahit yung katabi mo, hindi kanya pwedeng sabihin, lahat ng sasabihin niya, good voices. Tanging kay Lord lang ang maganda. Di ba? Kaya minsan, mas pinapakinggan na natin yung mga wrong voices sa mga buhay po natin. Mas pinapakinggan na po natin yung mga hindi naman dapat natin pakinggan. Sa trabaho, sa school, mas nakikinig na tayo sa mga teachers, sa mga classmates, at kahit sa mga kaibigan po natin. Hindi na tayo nakikinig sa kung ano sinasabi ng Panginoong Diyos. Kaya isipin niyo mabuti, sa bawat araw na hindi tayo nagbabasa ng Bible, tapos sasabihin mo, sinabi sa akin to ng Diyos. Sa bawat araw na hindi ka nagpipray, tapos sasabihin mo, sinabi sa akin to ng Diyos. Kayo ng boses yun. Kung di ka nagpipray, hindi ka nagbabasa ng Bible, tapos sasabihin mo, sinabi to ng Diyos sa akin. Di ba? Maraming mga tao ganyan, sinabi sa akin to ng Diyos. O nasaan ka ng mga gawain? Nasaan ka ng mga prayer, mga devotions mo? Kung talagang kinakausap ka ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, ganun po kahalaga na sa pakikinig po natin. Kaya naman po, di ba, ano man po yung in-store natin dyan, pakikinig po, naapektuhan din yung mga buhay natin. Kung makinig ka ng worldly song, yung buhay mo din magiging ganun. Makinig ka sa mga artistang ganito, yung buhay mo magiging ganyan din. Makinig ka sa mga gantong tao, magiging ganun ka din. Pero kung makikinig ka sa Panginoong Diyos, magiging ganun din yung buhay mo. Kaya pipiliin po natin kung sino yung pakikinggan po natin. Ito ba ay align sa Bible? Ito ba ay align sa sinasabi ng Diyos? O ito ay sabi lang ng tao? Kasi bakit? Sa bawat mga maling pakikinggan po natin, danger ang kakaharapin natin. Papayag ka ba na kaharapin mo muna yung danger bago ka makinig? Papayag ka ba na maranasan mo muna itong bagay na to bago ka makinig sa Panginoon? At yun ang nangyari
kay Hagar at kay Sarah, maging kay Abraham that time. Hindi nila inintay yung promise ng Panginoong Diyos. Kaya naman hanggang ngayon, sa generation natin, nararanasan natin yung nagawa na yun. Sa iba't ibang bansa, naggegera, sa Afghanistan, sa mga Muslim country, pinapatay lahat ng mga Kristiyano, nagpapatayan sila sa mga bagay na to. Ito ay bunga ng mga mali nilang paggawa sa Panginoong Diyos. Kaya naman po, di ba, lagi nating isipin sa mga actions po natin, hindi lang tayo magsasuffer kundi mga susunod pa po sa atin. And sumunod po, sabi niyan, if we don't wait for God, we live in disharmony with Him and suffer the consequences. Lagi yung tinuro dun sa, nung nagkaroon tayo ng water baptism, nagkaroon kami ng devotion. Yung gitara ba, kung wala sa tono yan, maganda pakinggan. Yung drums, maganda pakinggan. Di ba? Baka ibato mo yan eh. Baka hampasin mo yan, yung gitara na yan. Kasi bakit? Wala sa tono eh. Na ang isang Kristiyano daw, na hindi na-align sa kalooban ng Panginoong Diyos, di na rin siya nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. Papayag ka ba na isa kang Christian na hindi ka maging kagamit-gamit sa Panginoon? Di ba ang lungkot nun? Parang sa buong paglilingkod mo, hindi ka nagamit ng Diyos. Ang lungkot nun, maniwala ka sa akin. Binuhay ka ni Lord ng 75 years, ano ang nagawa mo para sa Panginoon? Binuhay ka ni Lord ng 80 years, anong nagawa mo para sa Kanya? Kahit anong ganda ng gitara mo dyan, kahit 1 million pa ang halaga niyan, kung wala sa tono yan, wala rin yan kwenta. Kahit anong ganda mo, kahit anong gwapo mo. Pero kung di ka naman ginagamit ng Panginoong Diyos, wala rin po yun. Kaya di ba sa atin, tinuturuan tayo sa church, hindi tayo basta taga-atin lang. Nagpipray tayo na, Lord, meron po akong kailangan gawin na something na para sa inyo. Na kahit sa ganito kong edad, alam kong gagamitin niyo ako. Di ba? Kasi minsan, ayun, para sa mga youth na lang yan. Yung mga praise the Lord. Yung mga praise and worship, mga prayer marathon, para sa mga youth na lang yan. Pero hindi po eh. Hindi mo natin isipin. Bakit? Sila Moses, even mga great na mga Bible character sa Bible po, di ba? May edad na sila nung ginamit ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa mga youth po natin, napakapalad natin. Kasi bakit? Nakilala natin ang Panginoong Diyos sa edad na ganito. Meron tayong makikilos, marami pa tayong gagawin kung hindi pa darating ang Panginoong Diyos. And sabi niyan, following His plan, no matter how long the wait, is always a better option because He has infinite wisdom and full knowledge of the past, present, and future. Yun ang pinaka-the best. Kasi bakit si Lord? Infinite yung wisdom na meron siya. Yung katabi mo, limitado lang ang kaalaman na meron yan. Kung ikukumpara mo yung knowledge na meron ka sa knowledge ng Diyos, mas malaki pa yung munggo. Ganon. Kaya ibig sabihin natin, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon, kundi magtiwala tayo ng magtiwala sa Kanya. And sabi niyan, the Lord delayed His Son's arrival for so long because He wanted them to realize that Abraham's promised lineage would only come through a miraculous act of God. Yung sabi ko sa iyo kanina po, di ba, na bakit kaya hindi pinanganak agad si Isaac that time sa edad na 76? Bakit umabot pa ng 100 years old na sila bago dumating si Ishmael? Kaya di ba sa atin, marami tayong pinagpipray na hindi pa nangyayari ngayon. Ano daw? Ay, sorry, si Isaac. Oh, salamat sa mga, buti nagsa-Sunday school kayo. Salamat sa pag-correct. Ayan. Kaya di ba sa atin po, di ba, lagi nating isipin po na mayroon tayong mga pinagpipray na ngayon, Lord, bakit ang tagal naman itong bagay na to? Lord, bakit ang tagal dumating nung pinagpipray ko? Lord, 20 years ko nang pinagpipray to. Baka naman. Pero di ba, someday magugulat ka kung paano kikilos ang Diyos in a miraculous way. Na someday magiging testimony mo to na sa loob ng 20 years pinagpray ko tong bagay na to at ngayong araw din sinagot ng Diyos. Kaya di ba sa atin po, wag tayo magmamadali sa bagay na alam nating hindi naman magkakaroon ng kasiyahan sa atin. Sa bawat mga aksyon natin na gagawin, tayo rin po yung nagsasuffer sa bagay po na yun. Kaya lagi niyo pong isipin, si Isaac, nung pinanganak po siya, di ba, sobrang saya nila. Kasi bakit? Yun ang promise ng Diyos sa kanila. Yun ang kalooban ng Diyos sa kanila. Kaya naman po, di ba, si Isaac, maging susunod na lahi niya, yun ang pinagpala ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa atin, meron tayong pinag-pray ngayon, whether salvation ng family, salvation ng friends, o ng kapitbahay nyo, o kung sino pa man po, di ba? Ipag-pray nyo lang po yung bagay na yun. Lord, meron akong gustong work na pinag-pray ngayon, ipag-pray nyo lang po yung bagay na natin. Huwag natin pangungunahan ng Panginoong Diyos kasi bakit? Tayo rin po yung mapapahamak sa mga ginagawa po natin. Kaya lagi niyo pong isipin, hindi niyo gugustuhin na umalis dun sa kalooban ng Diyos. Ngayon, paano namin malalaman kung ito ba ay kalooban ng Diyos?
Dalawa lang sagot. Prayer and Bible. Pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nangungusap siya. Pag nagpipray po tayo, nangungusap ang Panginoong Diyos. Sabi niyan, since we live in a culture that doesn't value waiting, we tend to imitate what everyone else is doing. This is true in almost every area of our lives, purchases, jobs, marriage, education, and everything in between. Kaya diba, kahit nga daw sa mga pagpili ng mga pangasawa Lord, sige na, Lord, gusto ko na talaga to. Baka naman. Kahit mga sa pagbili natin ng mga gamit, Lord, ang ganda talaga ng damit na yan. Gusto ko na talagang bilhin yung bagay na to. Kahit sa mga pagpili natin ng education po, di ba? Gusto ko na tong bagay na to. At yun ang nangyari kay Abraham and Sarah. Nagmadali sila sa bagay na alam naman nilang hindi pa timing ng Diyos. Si Pastor, hindi pa ako nila-line up sa song lead. 3 years na akong Christian. Bakit kaya ganyan siya, no? Si Kuya Carl, parang yan parinig ko sa kanyang gitara. Hindi ako nila-line up sa music team. Di ba? Minsan may mga ganun tayong mga youth o mga Kristiyano pa man, di ba? Na sa atin, masyado nating minamadali yung mga bagay-bagay na hindi pa naman kalooban ng Diyos. Mas magaling pa ako dyan kay Kuya Alfred mag-preach. Dapat next Sunday ako naman. Mas magaling pa akong umawit dyan katulad kay Ate Syra kanina. Kaya ko din magkulot-kulot Bakit kaya hindi ako nilalagay dito? Di ba? Kaya minsan natatawa lang tayo. Pero sa loob-loob natin, meron tayong ganun. Pero alam nyo isipin, ipag-pray natin lahat ng bagay na yun. Kasi bakit? Hindi madali sa una. Pero once na ginamit ka na ng Panginoong Diyos, di ba? Maraming tao ang magiging masaya sa'yo. Once na ginamit ka na ng Panginoong Diyos, maraming tao ang makikinabang sa buhay po natin. Ngayon, nakaupo ka pa lang dyan, nakikinig ng salita ng Diyos, pero baka next year, isa ka na sa nandito, isa ka na sa magilid ng congregation at kung ano-ano pa man. Diba? Wala tayong ibang nanaisin kundi papurihan ang Panginoong Diyos. And sa umagang ito, meron po tayong 2 points na pag-aaralan. And this morning po is about yung what causes us to get ahead of God and what is the penalty for not waiting for God. So 2 points lang po ito na pag-aaralan po natin. And sabi niya, yung una po dyan is what causes us to get ahead of God. Ano yung nagiging dahilan? Bakit mas nagmamadali tayo na isipin yung gusto ng Panginoong Diyos? Number 1, we listen to other people instead of the Lord. Kaya tayo nagda-rush. Bakit? Mas nakikinig tayo sa tao kaysa sa Diyos. Kaya tayo na minamadali itong bagay na ito kasi bakit? Mas nakikinig tayo sa tao kaysa sa Diyos. Yung gusto mong mangyari sa buhay po natin, gusto ko nang mangyari ito, nakikinig na tayo sa sinasabi ng tao at hindi na sa Diyos. At merong danger sa bagay po na yan. Uy, alam mo, maganda boses mo. Next Sunday, ikaw na song lead, ha? Pero hindi pa naman sinasabi sa iyo ng Diyos. Sabi po ni Kuya ganito, mag-song lead daw po ako Sabi po ni Kuya ganito, tumugtog na daw po ako. Pero hindi pa naman sa iyo sinasabi ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa atin po, lagi tayo magtatanong lagi sa Panginoon. Sa lahat ng gagawin po natin, magtanong tayo muna sa Panginoon. Lord, kalooban niyo ba tong bagay na to para sa akin? Lord, meron po akong gagawin para sa inyo. Kalooban niyo po ba to? Lord, meron po akong gawing action ngayon. Kalooban niyo ba to para sa akin? Kasi bakit? Mahalaga po ang pakikinig sa Diyos kaysa pakikinig sa tao lang. Yes, nagkapa-advise tayo, nakaka-receive tayo ng encouragement sa kanila, pero napakahalaga yung pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya naman po, di ba, pag meron tayong gagawin, ikukonsulta natin sa Panginoon, which is yung salita ng Diyos, kung align ba doon sa will ng Panginoong Diyos. Kaya kung di tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, sure ball, 100%, ang naririnig mo lang is yung boses ng tao o boses ng kaaway nga din. Pangalawa, we are deceived by appearances rather than making choices based on the will of God. Kaya minsan nag-rush tayo, bakit po? Sa appearances. Lord, ang ganda talaga niya. Ito na yun. Ano pa bang hanapin ko sa tao na to? Nasa kanya na lahat, Lord. Ayaw mo ba sa kanya? Lord, ang ganda ng cellphone na to. Ito na yung para sa akin talaga. Talagang kumikinang yung gadget na to, Lord. Baka naman, ibigay mo na sa akin tong bagay na to. Lord, ang ganda ng trabaho ko dito. Ito na talaga yun. Pero minsan, nagiging aware tayo, hindi tayo aware, o minsan na itong bagay na to is pakanalan pala ng kaaway. Kaya para mag-take tayo ng action dun sa bagay na yun. Kaya di ba, we are deceived by appearances rather than making choices based on the will of God. Kaya isipin niyo mabuti, sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos, ilan ang nagawa natin na kalooban ng Diyos versus sa kalooban lang natin. Kung magkakaroon ka ng survey ngayon, wag mo lang naging Kristiyano ka, ilan doon ang kalooban talaga ng Diyos at ilan doon ang hindi kalooban ng Diyos. Malalaman mo kung hindi kalooban ng Diyos, pag minsan hindi ka masaya, napapahamak ka,
nalulungkot ka sa bagay na to. Pero kung kalooban ng Diyos yan, magiging masaya ka, masalo ka nagpapatuloy sa ginagawa mo. Kasi bakit? Yan ay kalooban sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya diba, wag tayong magpapabiktima lang based lang sa appearances. Sa kung ano-ano pa man lang. Eh Lord, ang ganda talaga nung bagay na to, ng gamit na to eh. Kailangan gamitin ko na to. Lord, kailangan gamitin mo na ako sa bagay na yan. Kaya lagi nating isipin na ang mundo, marami siya mga i-offer sa atin para i-deceive ang bawat mga Kristiyano. Number 3, we become impatient and impose a time limit on the Lord. Ito yung major na problema ng mga tao ngayon. Impatient. Ayaw na nilang mag-antay. Gusto na nilang gawin agad. Kailangan meron agad akong aksyon na gagawin para sa bagay na to. Gusto ko, kailangan mangyari to. Gusto ko, within this day, kailangan maganap at mangyari to. Kunwari, mga simpleng mga pila-pila pa nga lang din eh. Uy, magbabayad ako ng bills ngayon. Ay, next week na lang, haba ng pila. Di ba? Ayaw natin ng mga ganun eh. Ayaw natin nung nag-aantay tayo sa bagay din. Kasi bakit? Gusto natin action agad. Di ba? Kaya, minsan, sa pamamagitan pa lang ng mga ganito, pinapangunahan na natin ang Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Hindi tayo nagiging patient sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Ano ba? Ba't ang tagal mo magbago? 10 years na kitang wina-one-to-one. Hindi ka pa rin nababago yung ugali mo. Di ba? Yung wina-one-to-one mo ngayon na 3 years, ganito pa rin yung ugali. Ipag-pray mo lang. Babaguhin din siya ng Panginoong Diyos. Babaguhin din siya ng Panginoong Diyos. Yung katabi mo ngayon na naiinis ka lagi, bakit ganyan ugali niya? Babaguhin din niya ng Panginoong Diyos. Huwag ka maniwala. Di ba? Itong tao na to, itong katabi mo, bakit ganun? 3 years ko na siyang wina-one-to-one, tapos na kami ng chapter 12. Bakit hindi pa rin nababago yung buhay niya? Antayin mo lang na kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay niya. Bakit? Hindi naman ikaw ang magbabago ng buhay niya. Si Lord ang magbabago. Di ba? Kaya sa atin, ayaw natin yung word na patient eh. Ayaw natin maghintay. Kasi bakit? Sobrang tagal niyan, Lord eh. Kunyari, paano? Ay, Aaron, sinasabi ko sa inyo, 80 years old mo pa lang siya makikilala. Mag-aantay ka ba? Lord naman, 80 years old, wala na akong ngipin noon. Di ba? Kaya isipin niyo mabuti. What if lang? Kasi bakit? Si Lord, alam niyo ba si Lord, lagi siyang ganun. Mas maraming instances sa buhay natin na pinag-aantay niya tayo sa bagay na yun. Sa mga gagawin natin sa Panginoon, mas pinipili ni Lord na mag-antay tayo. Kaya di ba sa prayer, meron tinatawag na seeking. Di ba pa nag-pray ka ba ng 1 hour, dun sa ika 2 hours mo, kakausapin ka na ng Diyos? Minsan, dun pa sa ika 7 hour mo eh. Dun ka kakausapin ng Panginoong Diyos. Kaya naman daw yung mga taong pasensyoso, sila yung mga hindi napapahamak, yung mga tao, may mga patience sa buhay nila, sila yung nagiging maayos yung mga buhay nila. Kasi bakit? Mas pinipili nilang mag-intay kaysa mag-action agad sa ginagawa po natin. Kaya diba, lagi natin ipag-pray sa Panginoong Diyos na, Lord, tulungan niyo po ako na masustain ko to, yung pinag-iintay niyo po ako sa bagay na kung ano man yung mga pinapagawa mo. Marahil ngayon, pinag-pray ka pala ng Panginoong Diyos, Lord, ang tagal mo naman akong gamitin. Lagi lang ba ako nakaupo dito? Pero marahil ngayon, nakikinig ka lang pala ng salita ng Diyos. Next year, mayroon palang malaking ipapagawa sa'yo ang Panginoong Diyos. Kaya diba, lagi nating isipin, walang ginagamit si Lord na hindi marunong magantay. Si David, bago siya naging king, di ba? Anong nangyari po, di ba? Naglingkod muna siya sa kanyang mga kapatid, naging servant muna siya, bago siya naging king at managing hari that time. Di ba? Kahit nga si Daniel, bago siya naging governor that time, di ba? Naglingkod muna siya sa Panginoong Diyos. Every day, nagnalangin siya sa Panginoon, day and night, lagi siya tumatawag sa Panginoon, bago siya na-receive yung honor na yon. Kahit si Joseph, bago siya naging governor ng Egypt po, di ba? Nakulong muna siya, binenta muna siya, di ba? Nakulong siya sa pagkakasala na hindi naman niya ginawa bago niya na-achieve maging governor ng Egypt. Maybe na may darating sa punto ng buhay na baka isa sa atin maging senador, maging presidente, na inaanda ka pa lang pala ng Panginoong Diyos sa mga oras na to. Pero dahil minsan nagmamadali tayo, na-align tayo dun sa hindi naman kalooban sa atin ng Panginoong Diyos. And so number 4, we are afraid of failure or the possibility that we'll miss out on something if we don't act now. Kasi bakit? Natakot tayo magkamali. Sino po dito natakot magkamali? Taas kamay. Di ba? Lahat tayo natakot naman magkamali po, di ba? Ayaw natin yun kasi bakit? Pero sa Christian life natin po, di ba? Meron talagang instances na nagkakamali tayo sa bagay na yun. Kasi unang-una sa lahat, hindi tayo perfect. Kasi kung hindi ka na magkakamali, bakit? Ikaw na si Lord. Bakit? Si Lord lang din nagkakamali. Tayo, na mga normal lang na tao po, di ba? Minsan, dumarating tayo sa punto na nagiging failure tayo.
Pero salamat sa Panginoon. Pag nadadapa tayo, babangon ulit tayo. Kung nadadapa tayo ng 7 times, tatayo ulit tayo ng 7 times. Itatayo tayo ng Panginoong Diyos. And di ba sa atin po, minsan, bakit gusto natin mag-action ngayon na gusto natin gawin tong bagay na to? Kasi bakit? Ayaw natin mag-fail. Ayoko mag-exam dyan kasi baka bumagsak ako. Di ba? Ayoko tong gawin na to kasi baka magkamali ako sa bagay na to. Di ba? Kaya lagi nating isipin, sa bawat mga action na gagawin natin, pwede tayong magkamali. Pero salamat sa Panginoon. Kahit nagkamali tayo po, di ba? Tayo yung magtutuwid. Siya ulit yung magtutuwid ng mga buhay po natin. Nang sa ganun, maging kagamit-gamit tayo sa Panginoong Diyos. And sabi niyan, God doesn't outline His entire plan so we can see it from beginning to end, but He guides us one step at a time. Hindi papakita sa iyo ng Diyos yung outline from beginning to end. Mostly beginning lang. Hindi niya agad papakita yung end sa'yo. Kasi bakit pag nakita mo na yung end na yon, wala na, mag-aantay na lang ako dito. Wala na, hindi na ako maglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya naman, di ba, yung pagdating ng Panginoong Diyos ay walang date. Kasi bakit? Kung may date yon, ay walang church ngayon. Darating pala si Lord 2026 pa, so kapakasaya mo na ako ngayon, mag-iinom mo na ako ngayon, gagawin ko muna lahat ng kasalanan ngayon. Kasi September 2026 pa naman darating ang Panginoong Diyos eh. Magbabago na lang ako sa August. Doon na lang ako mag-repent, doon na lang ako hingi ng tawad sa Panginoon. Kasi sa September 2026, doon pa lang naman siya darating eh. Diba? Kaya minsan, hindi pinapakita ng Diyos yung end, beginning lang. Para 100% ng daily ng buhay natin, magtiwala tayo sa Kanya. Kaya diba, sa school mo, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Sa pagkatrabaho mo, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Sa pamilya na meron ka ngayon, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kasi bakit? Pag hindi tayo nagkukonsulta sa Panginoong Diyos, nagkakaroon ng conflict yung mga buhay po natin. And sometimes, His path includes suffering, heartache, and loss. But it's also filled with His peace, joy, and contentment. Kaya yung trials ng Panginoong Diyos, yung mga pagpunta natin sa kalooban ng Panginoong Diyos, na napupuntahin saan po? Suffering, may mga narasing kang pagsubok, heartache, pati bakit ganun, Lord? Nag-share naman ako sa kanila, bakit hindi sila nag-stay ngayon? Lord, ginawa ko naman tong bagay na to, bakit nagsasuffer ako sa bagay na to? Kaya diba sa atin po, umatin lang tayo minsan, pero ayaw natin ng suffering. Ayaw natin ng heartache. Kasi hindi talaga maganda yan. Pero yun ang kaparaanan ng Diyos para tumibay tayo. Kaya diba sa mga bago po natin sa Panginoong Diyos, masaya mag-worship, sa totoo lang. Masaya makinig. Pero sa punto ng buhay na meron tayong suffering, nakakarapin sa Panginoong Diyos, mananatili ba tayo sa Kanya? Pag meron tayong pagsubok, may problemang darating na parang langit at lupa, yung bumagsak sa atin, mananatili ba tayo sa Kanya? Pero I pray po, di ba, na sa bawat isa sa atin, pag dumating man tayo sa punto ng ganon, di ba, lagi pa rin nating katagpuin ang Panginoong Diyos. Sa bawat mga pagsubok na kakarapin natin, yun ang kaparaanan ng Diyos para mangyari yung plano niya para sa atin. Amen. Sabi diyan, sa number 5, is the problem could be unbelief. Di ba? Ang magiging reason, ito na yung danger sa isang Kristiyano, na magkaroon na siya ng unbelief. Kasi bakit? Pag nagkaroon ka na ng unbelief yan sa buhay po natin, na pinaparating mo na rin sa Diyos na walang Diyos. Lord, ang KJ mo naman. Ito lang naman yung gusto ko. Bakit ang tagal mangyari nito? Lord, ang KJ mo naman eh. Bakit ganito? Ito lang naman yung gusto kong mangyari sa akin. But right now, ayaw mo pa rin i-grant yung prayer ko na to. Si Lord, mananahimik lang siya. Mag-aantay siya ng pagkakataon na sagutin yung prayers na meron tayo. Kaya lagi niyo pong isipin, huwag nating hayaan na meron tayong unbelief. Kasi bakit po? Pag meron kang unbelief, ang hirap mag-pray. Pag meron kang unbelief, ang hirap magbasa ng Bible. Pag meron kang unbelief, ang hirap mag-praise and worship. Diba? Pag meron kang unbelief, yung puso mo magiging matigas yan. At pag tumigas ng tumigas yan, nagkakaroon ng ugat yan. At dumarating sa punto na yung ugat na yon, hindi na kayang bunutin. Kasi punong-puno na ng unbelief. Yung puno ba na sobrang lalim na ng ugat, kaya mo bunutin? Diba? Sobrang hirap na nun, yung bagay na yun. Kaya diba sa atin, pag lumalapit tayo sa Panginoong Diyos, ang tinatanggal niya muna, yung unbelief na meron tayo. Kasi bakit? Walang mangyayaring pagbabago kung may unbelief. Mahirap mag-pray na may unbelief. Lord, i-provide niyo po lahat ng pangailangan ko. Pero paano, Lord? Wala naman trabaho yung magulang ko eh. Paano yun? Yung bagay na yun. Diba? Parang sinabi mo na rin na, huwag ka na lang kaya mag-pray. Diba? Kaya sa mga buwan natin, Lord, 1,000. Paano to? Wala naman mag-ibigay sa akin nun. Pero diba, nandun ka nga ng water baptism, lumalangoy eh.
Bakit? Pinrovide ng Diyos yung 1,000 mo. Di ba? Dahil sa punto na ganyan, magkakaroon ka pa ng unbelief. Kaya di ba, marami pa tayong pagsasamahan, mga prayer gathering po, di ba? Nawa, I pray na sa bawat isa po sa atin, walang lugar yung unbelief. Kunwari, wala na kayong pagkain talaga sa bahay. Lord, paano na to? Ano sabihin mo sa Panginoong Diyos? Lord, it's time to fill in. Lord, yung wallet ko ngayon, ngumanganga na siya. Ang ingay na niya kasi walang laman. Lord, it's time to fill in. Lord, yung bulsa ko ngayon, nabutas na kasi wala talagang laman. Lord, punuan niyo po itong bagay na to. Kaya di ba sa atin, pag meron tayong unbelief, asahan mo na, ang isang Kristiyano na merong unbelief, walang growth. Walang spiritual growth and maturity sa buhay niya. Puro pagdududa, pag-alinlangan, totoo ba yan? Nangyari ba tong bagay na to? Totoo ba tong nangyari sa bagay na to? Lord, nandyan ka ba talaga? Nakikinig ka ba? O kausap ko lang yung dingding? Kausap ko lang yung pader? Di ba? Kasi bakit? Punong-puno ng unbelief. Mahirap mag-worship na merong unbelief. Kasi bakit yung Diyos, hindi natin siya nakikita. Pero, kung meron tayong belief lang, meron po, di ba? May encounter natin si Lord personally sa mga buhay po natin. Eh sa main point 2 po natin, sabi diyan, and what is the penalty for not waiting for God? Ito mga bagay po na to, wag natin tong nanaisin na kailangan pa tong maganap at mangyari sa buhay natin. Di ba? Sa work namin, ayaw namin yung word na penalty. Kasi bakit? Yung penalty, gastos yan. Di ba? Panibagong gastos yan. Sa halip na ganito lang yung babayaran namin, dodoble pa. Kasi bakit? May penalty. Kaya di ba si Lord, ayaw talaga ni Lord na dumanas tayo ng penalty sa buhay. Pero minsan, dahil nga nagmamarunong tayo sa Kanya, pinapangunahan natin kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay po natin, naranasan natin itong mga penalty na to dahil lang sa hindi natin paghihintay. Number 1, we deny ourselves His best. Ito talaga yung plano sa'yo ng Diyos eh. Pero ito yung nangyari sa buhay po natin. Itong tao talaga na para sa'yo, pero ito yung nangyari para sa atin po. Diba? Ito talaga yung work na best talaga sa'yo, pero ito yung nangyari. Kaya di ba sa atin po minsan, kaya dumarating sa punto, bakit maraming mga tao ngayon sinisisi nila ang Diyos? Pero without knowing, kasalanan din naman nila. Lord, bakit ganun? Bakit kinuha mo yung magulang ko? Lord, bakit kinuha mo yung kapatid ko? Pero lagi nating isipin, na kasalanan din po natin. Marahil inaaway mo siya, baka di mo pa siya ginagalang, kaya pala kinuha na ng Diyos yung magulang po natin. Kasi bakit? Mas gusto na ng Diyos na makapiling yung magulang. Kasi bakit? Hindi niya na sinusunod yung magulang niya. Marami mga ganun, di ba? Relasyon ng anak sa magulang, hindi na sumusunod yung anak sa magulang, panay-away na lang. Anong gagawin ng Diyos? Kukunin ko na lang yung magulang mo. Nang sa ganun, lumapit ka sa akin. Kaya, iba't iba ang kaparanan ng Panginoong Diyos. Kaya lagi natin isipin na yung best ni Lord, hindi siya basta-basta nangyari agad eh. Kung hindi tayo mag-iintay yung bagay na yun. Di ba? Kaya naisip niyo mabuti, pag naganap at nangyari yung best ng Diyos sa mga buhay po natin, walang ibang magre-rejoice kundi ikaw. At mostly, kasama mga katabi mo, nagre-rejoice din sa bagay na yun. And number 2, we delay God's purpose in our life. Di ba? Nadidelay yung purpose ng Diyos sa mga buhay po natin. Ito talaga yung plano sa'yo ng Diyos, pero nade-delay. Kasi bakit? Nangunguna tayo sa Panginoong Diyos. Kaya lagi nating isipin, na bakit ganun? Hindi ako maging kagamit-gamit. Bakit ganun? Matagal na ako sa Panginoon, pero nakaupo pa rin ako. Baka meron tayong ginagawa na hindi naman talaga kalooban ng Diyos. Baka merong kasalanan na kailangan pagsisihan para magsalo tayo maging kagamit-gamit sa Panginoong Diyos. Kaya lagi nating isipin, yung purpose ng Diyos sa buong tao po, di ba? Hindi mapahamak tayo. Yung purpose ng Diyos sa mga buhay po natin, hindi para magdusa tayo. Kundi ang gusto ng Diyos sa mga buhay po natin is magkaroon tayo ng kalaliman sa Kanya, maging masaya tayo na kausapin siya everyday, masalo tayong lumapit sa Panginoong Diyos. Kaya lagi niyo pong isipin na bakit nade-delay yung purpose ng Diyos na pwede naman mangyari ngayon din. Bakit? Dahil din sa mga ginagawa din natin. Sabi diyan, if we confess our sin and turn back to the Lord, He forgives and receives us, but we may never again have the opportunities He offered us previously. Hindi na natin pwedeng mabawi yung in-offer sa atin ng Panginoong Diyos. Kumbaga parang sinayang mo yung best na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. At yun ang pinaka nakakalungkot. Yung best na para sa'yo, pero hindi pa napunta sa'yo. Ito dapat yung para sa'yo, pero wala. Kasi bakit? Mas nanguna tayo sa nanguna tayo sa kalooban natin based sa kalooban ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya lagi nating isipin, ang daming offer ni Lord ang nasasayang ngayon.
Ang daming mga gifts ni Lord na hindi nagagamit. Ang daming mga plano ni Lord ngayon sa buhay po natin na hindi nangyayari. Bakit? Kasi sinusunod nila yung gusto nilang kalooban. Pag lumabas ka pa lang sa church na yan, makikita mo na kagad na hindi talaga kalooban ng Diyos yung bagay na yan. Sa mga nakikita mong mga nagiinom, hindi talaga kalooban ng Diyos na nandyan sila. Pero dahil pinipili nila na hindi sumunod sa Panginoong Diyos, yan ang nagiging consequence ng bagay na yun. Kaya diba sa atin, mapalad tayo na naririnig natin yung salita ng Diyos. Kasi bakit po, kinokorek niya tayo minsan, inaayos niya tayo, at diba, inaayos niya yung buhay natin. Nang sa ganun, magkaroon ng meaningful yung mga buhay po natin. Papayag ka ba na sa loob ng 10 years mo, naging miserable lang yung buhay mo? Sa loob ng 25 years na nabuhay ka sa mundong ito, mas lalo naging miserable lang ang lahat. Kasi hindi tayo nakinig sa Panginoong Diyos. Huwag nating hintayin na kumilos ang Panginoong Diyos sa bagay na yun. Huwag nating antayin na daranasin pa natin yun kasi bakit hindi tayo nakikinig sa Panginoong Diyos. Kaya naman, di ba, kung meron kang opportunity na umattend sa lahat ng gawain, gawin mo. Kung meron kang opportunity na magbasa ng Bible ngayon, gawin mo. Kung meron kang opportunity na malaya kang umawit sa Panginoon, gawin mo na ngayon. Kung meron kang opportunity na magbasa ng Bible, gawin mo na. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya lagi natin isipin na, Lord, ano bang purpose ko sa paglilingkod ko sa ito? Lord, tulungan niyo po ako na malaman ko. Tulungan niyo po ako malaman kung ano yung mabuti at sa hindi. Kaya naman po, di ba, ganun kahalaga na nagkipray tayo ng wisdom sa Panginoong Diyos. Kasi bakit? Pag binigyan tayo ng wisdom ng Panginoong Diyos, sinasabi niya sa atin na binibigyan tayo ng kaalaman na malaman niyang mabuti at sa masama. Kasi kung wala tayong wisdom, ang gagawin lang natin puro masama. Kung hindi bibigay ng Diyos yung wisdom na meron siya sa Kanya, walang kabutihan na mangyayari sa mundo. Kung hindi bibigay ng Diyos yung wisdom na meron siya, puro kasamaan lang. Kasi bakit? Makasalanan po tayo eh. Pero dahil sa wisdom ng Diyos, nalalaman natin yung mabuti at sa masama. Nalalaman natin yung dapat nating gawin at sa hindi. Dahil sa wisdom ng Panginoong Diyos. Kaya naman, di ba, paano tayo mamanatili yung wisdom ng Diyos? Yung Bible. Yung prayer. Kaya naman po, di ba sa atin po, minsan nahirapan tayo mag-decide kung anong gagawin natin. Ask natin sa Panginoon. Si Lord, ibigay niya tayo ng direction, ng wisdom. Lord, ano pong dapat kong gawin sa family na meron ako? Ano pong dapat kong gawin sa magulang ko? Ano pong dapat kong gawin sa mga kapatid ko? Tulungan niyo po ako sa bagay na yun. And sabi, number 3, we experience disharmony. Kaya di ba, nagkakaroon tayo ng disharmony. Kaya naman, di ba, yung buhay po natin, hindi na nagiging kagamit-gamit. Di ba, naalala yung si King Saul? Hindi na naging hari yung susunod na mga lahi niya. Napunta na kay David. Bakit? Nag-offer siya, hindi naman dapat niya gawin. May ginawa, pinangunahan niya sino? Samuel. Hindi, gusto ko kasi magganto na eh. Pinangunahan niya yung bagay na. Ginawa sa kanya ng Diyos, tinanggal sa kanila yung pagiging hari. At nangyari kay Saul, nangyari? Sinapian siya ng iba't ibang demonyo, di ba? Kung ano-ano yung iniisip niya. At wala nang purpose yung buhay niya nga din. Huwag nating nanaisin na yung buhay natin magkaroon ng disharmony. Kasi hindi natin gugustuhin itong bagay na to. Bakit? Pag ang isang Kristiyano na disharmony na yung buhay niya, wala nang alignment sa kalooban ng Panginoong Diyos, panigurado magulo yan. Magulo sa pag-iisip, magulo sa decision making, magulo sa kanyang puso, maging sa kanyang buhay. Kasi bakit? Hindi na-align sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa atin, bakit tayo umaranas ng mga ganito? Kasi hindi tayo, umpisa pa lang, hindi tayo nakinig sa Diyos. Kaya kung sa umpisa pa lang, marutunan na natin makinig sa Panginoong Diyos, hindi natin maranasan lahat ng penalty na to. At lagi nyo isipin na yung mga penalty po na nangyari to, hindi to kalooban ng Diyos sa mga buhay po natin. Pero kaya natin nararanasan, kasi una pa lang, hindi tayo nakinig sa Panginoong Diyos. Tandaan po natin, yung mga magulang natin, hangad nila yung kabutihan. Hindi nila hayaan na mapahamak yung anak. Pero pag yung anak hindi nakinig sa magulang, mapapahamak siya. Ganon din po tayo sa Diyos. Ayaw ni Lord na mapahamak tayo sa bagay na ganito. Pero dahil hindi tayo nakikinig, kaya na tayo napapahamak sa bagay na to. Kaya di ba sa lahat ng mga desisyon po natin, kasama ba ang Diyos? Sa lahat ng mga ginagawa natin na aksyon, kasama ba si Lord sa bagay na yun? O ikaw na lang ang nandyan? Sa lahat, pakikipag-usap mo, kasama mo ba ang Diyos? Sa bawat mga pagtingin mo, kasama ba ang Diyos sa bagay na yan? Kasi kung hindi nakasama ang Diyos sa bagay na yan, nasa danger na yung buhay po natin. Kaya lagi po nating iisipin na, Lord, sa lahat ng action na gagawin ko, meron tong consequence na kakarapin. Whether good or bad. Kung mag-aaral kang mabuti, ganito mangyari sa'yo. Kung hindi ka mag-aaral lang mabuti, ganito mangyari sa'yo. Whether good
or bad. Mangyayari po ang lahat ng yon sa mga buhay po natin. And sabi yan, wrong choices may very likely create situations that bring discord to our lives. But if we are committed to the Lord, He enables us to grow in the midst of it. Kaya lagi natin isipin na sa mga wrong choices po natin, tayo rin talaga yung mapapahamak. Kaya di ba, ang hirap maglingkod sa Panginoong Diyos kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya. Kasi bakit? Kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoong Diyos, sa bawat mga choices na kakaharapin natin, lahat yon masama. Sa lahat ng mga actions na gagawin natin na hindi align sa kalooban ng Panginoong Diyos, tayo ang nagsasuffer. Sa bawat mga wrong choices, hindi naman yung katabi mo magsasuffer eh. Ikaw mismo ang mangyari po na yun. Kaya lagi niyong isipin, sa lahat ng mga pagsubok o sa lahat ng mga naranasan natin na suffering natin ngayon, tayo rin ang gumagawa. Sa madaling salita, tayo ang gumagawa ng suffering na para sa atin. Yung suffering na kakaharapin mo, tayo ang gumagawa nun. At hindi ang Diyos. Ayaw ni Lord na, ay, dahil maglilingkod ka pala sa akin, papahirapan kita lalo. Ganito mangyari sa'yo. Yes, dumaraan tayo sa mga trials na yun. Pero minsan, iniisip ba natin na itong trials na to, ito ba yung kalooban pa ng Diyos? O dahil sa personal na kasalanan ko na ginagawa? Kaya sabi diyan, lagi pa nating isipin na ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos, magkaroon tayo ng harmony sa Kanya. Ibig sabihin, magiging kagamit-gamit yung paglilingkod natin sa Panginoon. Na masumpungan tayo ng Panginoong Diyos dyan, na nagpupuri, nagiging kagamit-gamit, na umarap tayo sa dito, gumaganap tayo po, di ba, na, alam mo yun, yung parang vessel na nagiging kagamit-gamit tayo sa Panginoong Diyos. Kaya lagi niyo pong isipin, tanungin po natin yung mga sarili po natin po, di ba, yung buhay ko ba kagamit-gamit na? O hindi pa? Kung ngayon iniisip mo na hindi pa kagamit-gamit, baka pwede mong tanungin ng Panginoong Diyos right now, Lord, bakit kaya? Meron ba ako nagawa or what? Tulungan niyo naman po ako para pagsisihan ko yung bagay na yun. And so number 4, we suffer great disappointments. Ito na yung mga nangyari sa atin, penalty. Diba? Sunod-sunod mga disappointments sa mga buhay po natin. Kasi bakit? Nung una pa lang, hindi tayo nakinig eh. Diba? Kaya diba, sinasabi ng mga tao ngayon, nasa huli talaga yung pagsisisi. Hayaan mo po ba na magsisi ka sa dulo o ngayon pa lang, malaman mo na kagad? Diba? Kaya lang itong isipin na nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaya lahat tayo harap sa Panginoong Diyos. Hindi tayo by team, by family, by friends, individual. Harap tayo sa Panginoong Diyos. At tatanungin sa atin ng Panginoong Diyos, di ba? Bakit nung araw na to hindi ka nakinig sa akin? Lahat tayo husgahan sa harap ng Panginoong Diyos. Lahat tayo harap, lilitisin tayo doon. At itatanong sa atin ng Panginoong Diyos, bakit hindi ka nakinig sa akin? Di ba? At ang major na consequences, pag hindi tayo nakinig sa Panginoong Diyos, alam natin yung mabigat na penalty. Alam natin kung ano yun eh. Tatapon saan? Dagat-dagatang apoy. Kaya naman po, di ba, si Lord, lagi siya nag-guide sa mga anak niya, anak, ganito yung gagawin mo. Kasi pag hindi mo to ginawa, mapapahamak ka. Anak, ito yung gusto kong mangyari talaga sa iyo eh. Kaya ako binigay yung Bible para makilala mo ako, para i-guide ko yung buhay mo. Hindi lang basta makilala mo ako, anak, kundi malaman mo rin kung ano yung kalooban ko para sa iyo. Yun ang gusto sa atin ng Panginoong Diyos. Ayaw ni Lord na nasa point tayo ng disappointments. Pero bakit tayo dumaranas ng mga ganito? Kasi personal din natin. Tayo ang gumagawa ng disappointments ng buhay natin. Dahil lang sa maling pakikinig na ginagawa po natin. Kaya lagi nyo isipin, nangyari kila Sarah, Abraham, nagkaroon ng pagulo sa pamagitan ni Sarah and Hagar. Kasi bakit? Di sila nakinig sa Panginoong Diyos eh. Kaya nagkaroon ng conflict. Kaya di ba sa atin, marami tayong mga pinagagawa sa buhay. Kung kalooban talaga yun ng Diyos, maayos yan. Pero kung hindi yan kalooban ng Panginoong Diyos, disappointments ang kakarapin po natin. And sabi diyan, we may satisfy ourselves for a season but not in accordance with God's will. And ultimately, that will bring disappointment, but when we wait for Him, He acts on our behalf. Kaya lagi itong isipin, ayaw talaga natin ng disappointments. Walang tao ang gustong gawin yan. Pero dahil sa ginagawa po nating mga kasalanan sa Panginoong Diyos, nangyari po ang mga bagay na yan. And sa number 5, sabi yan, somewhere along the way, we can expect defeat and possibly destruction. Ito na yung ayaw talaga nating mangyari. Defeat and destruction. Ilang mga Kristiyano ngayon ang nahulog na sa pagkakasala. Ilang mga Kristiyano ngayon ang hindi na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ilang mga Kristiyano na ngayon ang wala na sa churches. Ilang mga Kristiyano na ngayon ang iniwan na nila yung faith nila para sa Panginoon. Kasi bakit? Meron silang mga wrong choices sa buhay. At tayo, di ba, hindi tayo papayag na maging isa tayo sa mga yon.
Kasi ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos, na from glory to glory, binabago tayo ng Panginoong Diyos, na everyday mas lalo tayo naging kagamit-gamit, at hindi tayo paalis ng paalis sa presensya ng Panginoong Diyos. Kaya lagi niyo pong isipin at tatandaan na kung tayo po, makikinig lang tayo sa Panginoong Diyos, hindi natin kakarapin yung defeat and mostly distraction ng mga buhay po natin. Kaya lagi niyo pong isipin na kung ayaw niyo ma-distract o magkaroon distraction sa buhay po natin, una pa lang makinig na tayo sa Diyos. Sabihin na agad natin sa Panginoon, Lord, kalooban niyo ba itong bagay na to? Lord, pinapagawa niyo ba sa akin to? Lord, ito bang dapat kong gawin? Lord, hindi ko ba dapat to gawin? Itong bagay na to. Kasi bakit? Possible na mag-lead yan sa distraction ng mga buhay po natin. Kaya ba nakakalungkot man isipin, maraming mga Kristiyano ngayon tumatalikod na sa kanilang faith. Maraming mga Kristiyano ngayon, ang dating Kristiyano na tumutulig sana ngayon sa mga Kristiyano. Maraming dating Kristiyano na ngayon namumuhay na makasalanan. Na normal na lang sa kanila yung bagay na yun. Kaya naman, di ba, ang laki talaga ng pinagkaiba nung di mo pa kilala si Lord, nung nakilala mo na si Lord tas umalis ka, mas triple yung miserable ng buhay po natin. And sabi niyan, the Lord loves us unconditionally and has promised to direct our paths and provide for our needs if we will obey Him. Kasi Lord, nag-promise siya, nangako siya sa Panginoong Diyos, nangako si Lord sa mga buhay po natin, pinangako ng Panginoong Diyos na idadirect niya kung may kinig lang tayo sa Kanya. And sabi niyan, therefore, we must decide if we are going to follow the call of the world or the voice of our God. Anong susundin po natin? Voice ng mundo o voice ng Diyos sa mga buhay po natin? Ang isang Kristiyano, alam niya kung ano yung boses ng Diyos sa hindi. Alam niya yung shepherd niya. Di ba? Yung tupa, kaya sila sumusunod kasi bakit? Alam niya yung boses nung tumatawag sa kanya. Kaya diba sa atin, alam din natin kung ito ba ay boses ng Diyos o hindi. Kasi bakit? Kung boses talaga yan ng Diyos, kalooban niya yan. Pero kung hindi yan boses ng Diyos, magkasuffer din po tayo sa mga bagay na yan. And for our conclusion, sabi dyan, have you ever jumped ahead of God? Sa paglilingkod po natin, di ba, pinangunahan ba natin ng Diyos? Di ba, kung pinangunahan po natin ng Panginoong Diyos, hindi lang po natapos ang lahat ng yon. Sabi dyan, if so, what caused you to become impatient? Ano yung naging dahilan? Bakit impatient tayo sa lahat ng bagay? Bakit impatient tayo sa mga itong ginagawa po natin? Sa pakikinig mo pa lang ng salita ng Diyos, malaman mo na kagad ang tagal naman. Ang tagal naman itong bagay na ito. Ang tagal naman matapos ng service. Ang tagal naman ng pakikinig namin ng salita ng Diyos. Doon mo pa lang makikita ng isang Kristiyano kung totoo pa lang yung relasyon niya sa Panginoong Diyos. Doon nyo pa lang makikita na tayo, pinakita sa atin ng Panginoong Diyos kung gaano kalaga yung paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. And sabi diyan, what have you learned about God's timing both from His Word and through your experiences of either obedience or impatience? Kaya tayo, huwag tayo maging impatience. Mas gugustuhin natin mag-obey sa Panginoong Diyos. Dalawa lang yan, obedience or impatience. Kaya lagi nating isipin na tayo, may pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos na mag-mission tayo, mag-evangelize tayo ng maraming mga tao na masusunod sa Panginoong Diyos. Pero kung hindi tayo makikinig sa Panginoong Diyos, hindi tayo gagamitin ni Lord. Kung ngayon pa lang hindi tayo makikinig sa Panginoong Diyos, hindi niya rin tayo gagamitin sa Panginoong Diyos. Pero ngayon, di ba, kung nakagawa tayo ng mga bagay na gano'n na pinangunahan natin ng Panginoong Diyos, hindi naman natapos ang lahat ng yun eh. Salamat sa Panginoon kasi bakit? May word na repentance. Pwede tayo magsimula ulit, pwede tayo tumawag sa Panginoong Diyos, magsimula ulit, tumawag sa Panginoon, kung bagay mga pagkakamali natin nagawa, makorek ulit, at mag-start tayo ng new beginning sa Panginoong Diyos. Kung feeling mo na nagawa mo tong bagay na to na hindi naman para sa Panginoon, pwede ka ulit lumapit sa Panginoon. Pwede tayong lumapit, di ba? Pagsisihan yung mga nagawa nating pagkakamali, na Lord, sa bagay pala na to, na pinangunahan kita. Lord, sa mga desisyon ko palang ganito, hindi kita kinasama. Kaya nag-suffer ako sa gantong bagay. Kaya lagi niyo pong isipin na si Lord, deserve niya lahat ng glory na meron, ng kapasalamat. Anong respond nating mga Kristiyano sa mga ginagawa po natin? Kaya diba, sa paglabas pa lang natin ng pinto na yan, iba't ibang actions agad ang magagawa natin. Iba't ibang mga decision making agad ang magagawa po natin. Pero ang tanong po natin, kalooban ba yan ng Diyos sa mga buhay po natin? Kaya diba sa atin po, para ma-encounter talaga natin si Lord personally, kailangan luwalatiin natin si Lord. Kailangan purihin natin ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga nagawa natin mga pagkakamali. Kung feeling natin meron tayong mga bad choices, mga wrong na ginagawa po natin po, di ba? Ganun kahalaga na gawin natin yung kalooban natin sa Panginoong Diyos. Pwede ba natin kantahin kay Mix yung You Deserve the Glory?
Ayan. So, tayo po tayong lahat and kantahin po natin kasi walang ibang mapurihan sa mga